Sa bawat nagsusumikap na mag-aaral, graduation ang itinuturing nilang finish line. Ito ang nakamit ni Junel kamakailan lang. At tulad ng maraming kabataan, social media ang naging paraan niya para pasalamatan daw ang taong tumulong sa kanya. Mga kapuso, flex lang ng aming programa itong Isang Dakilang Ama. Flex ko lang ang tatay ko. Kahit basurero siya, napag-graduate niya ako. Yan po ang caption ng isang litratong nag-viral sa Facebook. Siya si Mang Juanito at dahil sa kanyang pagsisikap, abot kamay na ang pangarap ng anak niya. Yan po ang tampok nating kwento ngayong hapon sa Wish Ko Lang. Eto si Tatay Juanito. Sa edad na 51, patuloy pa rin sa pagkayod. Lansangan ang tila opisina niya. Mga basura ang kanyang hinahakot at kinokolekta. Hindi uso ang maselan, basta't mapagtapos sa pag-aaral ang dalawang anak. Kaya nga lahat ginagawa ko para taguhin ka anak ko. Ito, yung sikap ko ako. At ang 13 taon niyang pagsisikap sa pangangalakal, sa wakas ay nasuklian na ng isang diploma. Iniisip ko na i-motivate ko na yung sarili ko na magsisikap talaga para sa tatay ko. Gagawin ko talaga para makagraduate. Sinabi ko sa sarili ko, pa nakapagtapos talaga ako, maghanap ko talaga ng trabaho para matulungan sila. Ang pinakamakinang na yaman sa basura, tila nahukay na ni Tatay Juanito. Payo ko sa anak ko ganyan eh. Pagbuti niya yung pag-aaral. Yan ang imamana ko lang sa inyo. Pero teka, hindi pa pala retire si tatay. Kailangang ituloy ang pamamasura para naman sa ikalawang yaman na inaasam niyang makuha. Kaya na po ako, nakakapagtapos na ako ng panganay. Yun na lang pong babae na ano ko. Pinagsisikapan ko po. Ang gusto ko sa anak ko, magkaroon ng trabaho, maano siya. Yun lang po, magkaroon ng trabaho siya. Huwag na lang ako intindihin niya na lang po yung kapatid niya. Tulungan namin makapagtapos ng babae. Hindi naman daw ito ang dating hanap buhay ni Tatay Juanito. Dati raw siyang family driver. Pag po, nag-aatid lang po ng mga ng mga pamangkin ko sa school. Sinusundo. Tapos, uwi, yun lang po. Pero lumabo ang kanyang paningin. Naepektuhan na po ko yung dahil sa pagdadag, di ko na kaya yung mata ko na lumabo lalo. Minsan, paggabi na kasalubong ko sa sasakyan, huminto na lang ako kasi yung malabo. Hindi ko na makita yung kasalubong yung sa harap ko, tapos may ilaw ka sa harap. Kaya ako nakapaginto sa pagdadrive. Patuloy raw ang naging paglala ng paningin niya at ang kanang mata niya, liwanag na lang daw ang naaninag nito. Malabo pag minsan pag-araw, minsan na ito lang nakakita. Pag harapan, minsan malabo paningin ko. Pina-check up ko na rin sa sa doktor, katarata daw. Pero hindi ko daagapan, lalo daw ako mabubulan daw ko. Pero sa kabila ng paglabo ng kanyang paningin, naging malinaw naman kay Tatay Juanito kung gaano siya kamahal ng kanyang misis na si Nanay Connie. Ang asawa ko, Janitress. Diyan po siya, itaguyod niya yung anak namin. Magsikap kami dalawa para anak namin mapagtapos sa pag-aaral. Nagkakasundo po kami dahil magkakahawid ng trabaho namin. Ako naglilinis, siya nagbabasura. Kahit paano, nakakatulong. Masaya naman kami kahit paano. Lalo ko siyang napamahal kasi nakikita ko sa kanya na masipag. Sabi ko sa asawa ko, huwag kang mahihiya nga na-garbage ka. Importante, magtulong-tulungan tayong dalawa. Pero sadyang may mga araw na nadudurog ang kanilang puso.
Lalo pat may ilan daw na walang magawa at nakukuha pang laitin ang sitwasyon nila. Parang parang masakit po tayo, sobrang sakit po sa akin nang sasabihin ng tatay ko, basurero. Inaasar ng mga klase ko na pasorero yung tatay ko po. Sinasabi ko, ano pa? Pagtutuloy niya yung pagbasurero. Basta makatapos po kami ng pag-aaral. Minsan na nasasaktan din ako pag minsan kinakatsawan yung mga anak ko na papa mo basurero. Sabi ko, anak, huwag mo nang pansinin yung mga ganong yung taong ganon. Ikaw na lang makakaintindi sa buhay nila. Basta ikaw, magpatuloy mo na yung pag-aaral mo. Kada umaga bago mamasura, ito ang unang ruta ni Tatay Juanito. Gahatid ng anak ko sa school. Pag ginahatid ko sa school, nakalimutan mo. Meron ka nakalimutan kay Papa. Ibig sabihin, kitis niya ako sa pisngi. Sabi ko, anak, pagbuti mo yung pag-aaral, ha? Sabi ko gano'n. Pagkatapos, diretso uwi muna si Tatay Juanito. Kung anong maisip ko sa bahay, magugas ang pinggan, minsan kasi, sasayang ako. Makitid sa loob ng kanilang tahanan, kaya limitado lang ang galaw ni Tatay. Dito rin nakasiksik ang iba't ibang mga gamit na nakuha niya sa pagbabasura. Pag may binigay po sa akin na mga gamit, kung buo pa, ayusin ko po. Sabi ko, mga portating gamit, pag kailangan ko dadagputin, makukuha ko po. Kaya ayoko patapo yung mga gamit. May konti raw siyang talento sa pag-aayos ng mga sirang bagay. May po ako magkuting-ting ng electric fan, mga wire. Yun ang maisip ko, kung ano makuting-ting ko sa bahay. Basta kung ano lang, yun lang. Kapag sinuwerte, nagiging dagdag pa ito sa kanyang kita. Minsan bibenta ko po para pambiling bigas. Minsan yung mga ilaw, yun po, madala niya yung sa basurahan. Inaayos niya po, tapos minsan, binibenta niya, at the same time, binibenta niya rin po dun sa kapitbahay namin. Pagsapit ng alauna, susunduin na niya ang anak. Pakakain ko yung anak ko. Ang babae. Grade 6 na po yun, makama kasi yun eh. Lumalambing. Yun po yung ano ko pa. Pag nakikita ko maligaya na ako. Ito ang nagsisilbing bonding ng mag-aama. Nagkukulit-kulitan po kami. Kinikilitin niya po ako. Tatandayan niya po ako, tapos parang iumasi yung legs ko ginagano-gano. Tapos yung paglalambing niya sa akin, kahit ayaw ko, pero go pa rin siya, dinaharot niya talaga ako. Ayun, tuwan-tuwa na ako. Ayun naman po. Sandaling oras lang ang nabibigay ni Tatay Juanito sa mga anak dahil kinakailangan niyang maghanda patungong trabaho. Malakas din yung loob ko para hindi ako mawala ng pag-asa na mawalang na ako sa sarili ko. Habang wala pang nahahanap na trabaho si Jonel, siya muna ang tumitingin sa nakababata niyang kapatid. Pagsapit ng 3:00, diretso na si Tatay Juanito sa subdivision na ito, sakay ng kanyang depadyak na sidecar. Isinama pa niya kami sa kanyang ikangay opisina. Dahil minsanan lang ang pasok ng garbage truck sa subdivision, si Tatay Juanito ang humahakot ng basura ng ilang residente. Bukod sa nakukuhang kalakal, inaabutan daw siya ng tip ng mga residente kada buwan. Kaya minsan yung mga mayaman, ayaw nila nung nababawan sila. Yung mga alimasag, yung mga bitukan na sila. Yung mga nakukuha na sa akin, yung mga binibigay ng mga plastic, bakal, ano po. Kung lalapag ko na yung basura, babalik na po tayo, paikot na. Ang natirang basura, ikinakarga rin niya sa sidecar.
kinukuha ko ng basura. Kilala na ng pang-amoy ni tatay ang kinakalakal na basura. Yung mga halo-halong hipon, alimango, bituka ng isda. Kung tutusin, mahirap po. Hawak ko ang malabong pag-akot ng basura. Mga maraming uod, ganun, hindi ko masikmura. Talagang iniisip ko pa rin sa isipan ko yung anak ko. Gusto ko makapagtapos. Kahit mabaho yan, pinipilit ko kasi nilinis ako ng kamay ko. Kung gaano man karumi ang trabaho niyang pagbabasura, gano'n naman kalinis ang intensyon niyang tustusan ang pamilya. Pagkatapos ko, nagugas na po ko ng kamay ko. Pag ako sa yung basura, i-stack ko lang po dyan muna. Mamayang gabi, anin ko po yung truck ng basura. Alas 8 po ko anin. Pauwi na si Tatay Juanito. Ganito umiikot araw-araw ang kanyang mundo. Wish ko lang. Sa kabuhayan ni Tatay Juanito, hindi raw maiwasan na pandirihan siya ng iba at ituring siyang mababa. Pero salamat sa ibinahaging post ng anak niyang si Jonel. Ang ating bida, nadagdagan ang mga taong nakaunawa at humanga sa pagpupunyagi ng haligi ng tahanan. Maaga pa lang, umaalis na po yan. Gabi na, maghakot ng basura sa UE. Mabait po siya, tapos mamasura. Tapos yung anak niya, nag-aling college, tapos nakatapos po siya. Tuwing umaga dito sa pwesto ko, dumadaan siya. Mabait na tao yun, tapos masipag. Marami pa rin ang bumilib sa kwento ng kanyang pagiging ama. Proud po ako sa kanila, sobra. Parang proud rin ako, ma'am. Buti na hindi ka na, na gano'n. Hindi ka na hiya na pinuhos mo yung papa mo na garbis. Ang iba nahihiya na yung ama nila na gano'n. Ayaw nila i-post. Pero ikaw hindi. Hindi ako nahihiya. Bakit ikaw ikakahiya? Sabi niya gano'n. Pagtapos ako, dahil sa kanya rin. Sabi niya gano'n. Dahil sa inyo. Yung kanal ha, ingatan mo, huwag mabara. Matapos mag-ikot sa subdivision, tumatanggap pa siya ng ibang sideline. Kung ano po ako ng mga trabaho, kahit mga utusan ako, maglinis, ganyan. O utusan ako bumili, ganyan. Sunod naman po ako. Minsan maglilinis ako ng kotse nila, sa bahay nila. Saka dito, paglinis sa building, mga walis, sabon. Tapos maglinis ang kusina. Lahat ginagawa ko pag racket ko para mabuhay ko yung pamilya ko. Maglilinis ng kanal. Minsan, mga bahay namin, pinapayagan namin labas-pasok, never kami nawawala ng gamit. Even maliit na bagay, hindi yan. Patapos na ang araw. Sa kanyang pag-uwi, pasan ang mga nakalakal. Depende po sa dami ng kalakal ko. Kung magkano rin pinagbentahan, bibili ko ng ulam, bigas. Pipiliin po bago pagpili, tapos na, bibenta na po yung kalakal. Tali mo na lang yung sako. Benta na lang natin dyan sa malapit. Ganda na. Ang kinita ko ay 144 sa kalakal. Dahil nakabenta na si Tatay Juanito, meron ng panghapunan ang buong pamilya. Nairaos na naman ang isang araw ng pagsusumikap. Patuloy uli na mga ngarap para sa ihahatid ng kinabukasan sa kanilang pamilya. Dinala namin ang buong pamilya sa isang pasyalan para kunwari sa karagdagang interview. Pero ang totoo, may iba kaming pakay. Miss ko lang. Wish ko lang. Miss ko lang. Tay! Hello po! Alam
Alam nyo na ngayon, ipagtatapat ko ang totoo. Kayo po ay nasa wish ko lang. Oy, kamusta? Bakit? Bakit naman kayo naiyak kaagad? Ha? Ano lang po ko sa mga kapitbahay ko, nilalait lang po. Yan ang inaano ko. Bakit nilalait? Anong sinasabi po nila tungkol sa inyo? Presod ng basurero ko. Kaya, pero kung di ako nagnanakaw, para mapagtapos ko lang panganay kong anak. Pero ikaw, anong nararamdaman mo? Nahihiya ka ba? O Hindi po ako naiiyak, mas napaproud po ako sa kay Papa. Kasi, ayun yung motivation ko eh. Kasi basurero pa ako. Kaya yun, nakapagtapos ako dahil sa amin. Kasi mama. gano'n kas proud sa tatay mo? Sige, sabihin mo sa amin. Basta abot na hanggat ng proud sa amin niya, sobra. Nung ginawa mo yung post na yon, ano yung mga sumasagi sa isipan mo? Kasi yung pinost ko po yung that time na yun, ano po talaga, hindi ko po talaga akalain na sisikat po yun eh. Kasi pinost ko lang yung nagiging proud ako. Sa dalawa po talaga sila ni Mama. Kasi wala nang talaga pictures si Mama eh. Jenny, gaano ka ka-proud sa daddy mo? Ha? Ano sinasabi mo pag may mga nanlalait sa tatay mo? O Judel, ano gusto mong sabihin sa mga katulad mo na may tatay na basurero or nanay na nagja-janitress? Kahit anong hirap sa buhay, basta laban lang, i-motivate na yung sarili palagi. Kahit ganun ang trabaho ng magulang mo, laban lang. Basta pray din kay God. Ayun na yung pinaka-the best way para lumaban sa buhay. At dahil dyan, meron akong ibibigay sa inyo ang plaque, souvenir ng araw na ito. Kung kailan ipinahiwatig sa inyo ng inyong pamilya at ng aming staff na humahanga kami sa inyo. Ha? Kahit na anong klaseng trabaho yung pinasukan nyo, marangal ito. At talagang nakapagtapos kayo ng anak. Ha? Congratulations! At si Jenny susunod na rin. Para sa inyo to. Yan ho. Diba? Familiar ba yan? Diba yan yung pinost mo? Umpisa na natin ang pagpuhos ng mga sorpresa. Yan o, dream play. Ha? Ha? Agad na dumiretso kami sa indoor theme park na ito kung saan tiyak mag-enjoy ang buong pamilya. Good afternoon, everyone, and welcome to the Kitchen. I'm Chef Elaine, and I'll be getting you all to the precious of baby. At ako na ang magiging assistant ni Jenny sa pagbebe. Okay, that's right. Kitchen start. Make it more like a teaser, but not too thick. And don't too thick. Just baking time! Wow! At nakasabay ang lahat. Lagyan natin ng botones. Yan, dito sasayaw tayo. Game din ang lahat magbanat-banat ng buto. Nahilo ako na. Aray ko. Boy. Warm up pa lang ang family bonding na to, ha? Chicken, butter. Dahil habang nasa pasyalan ang pamilya ni Tatay Juanito, may ibang hinahanda ang aming staff sa kanilang lugar. Wish ko lang. Yan ho. Diba? Familiar ba yan? Diba yan yung pinost mo? Isang malaking inspirasyon para sa amin ang kwento ni Tatay Juanito. Kahanga-hanga ang kanyang sipag, katatagan at kabutihang loob. Nahilo ako na. Yung pangarap ko yung makapagtayo talaga ng tindahan. Tapos yung matupad yung mga hinihiling ng mga parents ko sa akin. Malapit nang matupad yan, Junel. Dahil habang nasa pasyalan ang pamilya ni Tatay Juanito,
may ibang hinahanda ang aming staff sa kanilang lugar. Pagka-uwi ng buong pamilya, mula sa Lions Club International, District 301A3. Batid namin na nais mong makapagsimula ng isang munting negosyo. Ngayon, ito yung aming mga handog sa'yo na sana ay makatulong sa'yo. Parang ayoko na talaga yung nagtatrabaho talaga sila kasi matatanda na sila. Gusto ko po siya magpahinga doon sa bahay po para magtinda na lang po. nako, wait lang tay ha, dahil may iba pang regalo. May isa pa kaming sorpresa sa'yo na alam ko magugustuhan mo dahil makakatulong ito para mapagtapos mo ang iyong bunsong anak. Surprise ang manito! Naway mapalago niyo po ang halagang yan para sa pagpapaaral ng inyong anak. Hindi ko mapaniwala na totoo. Wala ka dyan, eh. Anong wish ko? Tulong po sa akin kung binigay nyo. Ano yung ko po ito? Patutuloy ko po itong binigay nyo sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming po salamat po talaga. Sobra, laking tulong po. Nabigla po ako. Salamat sa inyong lahat. At para naman sa iniindang paglabo ng paningin ni Mang Juanito, yan naman ang sosolusyonan natin. Nagsabi po sa akin na nanlalabo daw po yung kanan yung mata. Okay lang po ba kung pwedeng i-check natin para malaman natin kung anong pwede natin magawa? Okay. Kita ko na sobrang kapal ng katarata dun sa kanang mata. Daming factors na pwedeng maka-affect sa pag-develop ng cataract. Pwedeng diabetes, pwedeng sobrang exposure sa UV or sa araw. Mabilis na procedure lang siya, siguro mga 10 to 15 minutes. Dudurugin yung cataract, hihigupin, tapos papalitan ng panibagong lente. At may magandang balita pa si Doc para sa inyo. Kompleto naman po yung gamit namin dito sa Ospital ng Maynila. Wala naman po kayong gagastusin. At yung mga gagamitin po para sa opera nyo ay sasagutin ng Lions Club International. Thank you po, Doc. Salamat po. Employment. At ang panghuli naming handog, Makakahanap ka ng trabaho na mas mabilis dyan. Thank you po. Maraming salamat po. bukas na bukas din, inaasahan ang iyong pagpunta sa isang job fair, Janelle. Pasalamat po ako sa tulong ng GMA sa anak ko para makaroon ng trabaho maganda. Walang sukat ang kanyang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Mabuhay ka, tatay. Araw-araw ka naming ipagmamalaki. May pera sa basura, pero sa ating natunghayan ngayon, may dangal sa basura dahil ipinakita sa atin ni Mang Juanito na sa sipag, tulo ng pawis sa araw-araw at pagiging matapat, kahit ang pinakamahirap ay aangat. Patuloy po kayong magpadala ng inyong mga liham, mag-message sa aming Facebook account o mag-email ng inyong kwento at kahilingan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Samahan niyo kami at ang aming mga bagong kaibigan ngayong Sabado sa Wish Ko Lang!